Kumusta mga blesties? Ako si Brother Cyrus at welcome muli sa inyong paboritong kapihan at tambayan para humigop muli ng panibagong kaalaman. Ito ang Catechisics. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang yugto sa ating pananampalatayang Kristiyano, ang panahon ng Pasko ng Pagkabuhay o Easter Season. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay ang kasunod ng Triduum, ang tatlong banal na araw na nagsisimula sa Huwebes Santo at nagtatapos sa Sabado de Gloria. Sa gabi ng Sabado de Gloria, dito ginaganap ang Easter Vigil. Ito ay isang liturhiya na hudyat ng pagsisimula ng Easter at puno ng simbolismo mula sa pagsisili ng Paschal Candle o ang malaking kandila na tanda ng liwanag ni Kristo. Mga pagbasa ng salita ng Diyos hanggang sa pagbibinyag ng mga catechumen. Ang mga catechumen ang mga taong naghahanda upang maging ganap na kasapi ng simbahang Katoliko. At tumatanggap sila ng Sacrament of Initiation. Sila ay binabautismuhan, pinapahira ng sacred oil o ang chrism oil, at tinatanggap ang banal na Eucharistia sa unang pagkakataon, na siyang tanda ng kanilang pagiging ganap na bahagi ng simbahan. Ang Easter Vigil ay itinuturing na pinakaangkop na panahon para sa kanilang binyag, dahil sumisimbolo ito ng kanilang bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang Easter season ay punong-puno ng kagalakan at pag-asa. At ito rin ang dahilan kung bakit ang Alleluia ay muling inaawit sa ating liturhiya matapos ang katahimikan ng Kwaresma. Ang Alleluia ay isang salitang Hebreo na nangangahulugang purihin ang Diyos. Ang mga pagbasa naman sa misa ay nakabatay sa mga kaganapan matapos ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagpapahayag na ipalaganap ang mabuting balita, at ang pagbibigay ng kapangyarihang patawarin ang kasalanan. Ang panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ay hindi nagtatapos sa Easter Sunday. Ito ay tumatagal ng 50 araw mula Easter Sunday hanggang Pentecostes, kung saan ipinagdiriwang naman ang pagkakatatag ng simbahan. Kaya't sinasabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto na kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Ang mga simbolo naman tulad ng Easter eggs at puting kasuotan ay mga paalala ng bagong buhay at kadalisayan. Sa sinaunang Kristyanismo, ang itlog ay sumisimbolo sa tomb o libingan ni Kristo na tila tahimik at sarado sa labas, ngunit may taglay na buhay sa loob. Kapag napisa na ang itlog, ito'y parang pagbukas ng libingan ni Kristo noong umagang siya'y muling nabuhay. Kaya't ang Easter egg ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng katahimikan at kadiliman ng kamatayan, may pag-asa at bagong buhay na naghihintay. Ang puting kasuotan naman ay isinusuot ng mga Kristiyano na may sagisag ng kalinisan ng puso, tagumpay ng liwanag laban sa kasalanan. Sa parehong diwa ng Jubilee Year, ito'y panahon ng pag-asa, kapatawaran at bagong simula. Magsilbi nawa ang panahon ito bilang paalala na bawat Alleluia na ating inaawit sa misa, naroon ang muling nabuhay na Kristo na nagsasabing, sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you mga ka-blesties. Hanggang sa muli.